Pag-uwi ko sa gabi at iniabot ang magandang gamot kay Wang Ma, bumalik ang dalawa sa kwarto. Pumasok si Yang Chen sa kwarto at biglang nakita ang mga maluluwang na bintanang mula sahig hanggang kisame, at maraming malapeles na snowflake. Sa malaking lungsod na ito sa timog ng ilog Yangtze, bagaman hindi karaniwan ang pag-snow. Kung tutuusin, ito ay malapit sa dagat, at ang biglaang pagbaba ng temperatura ay nagpapabilis ng singaw ng tubig. Halos 7 o 8 degree, sabi ni Yang Chen, at sa kalagitnaan ng gabi, talagang mababa ang temperatura. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko, kinuha ni Yang Chen ang phone, si Mo Chani. Ang babaeng ito ay palaging napaka-independent, hindi siya tumawag sa kanyang sarili, at siguradong may gagawin ito. Mahal, nakita mo na ba? Ano? Niebe. Excited ka ba? Hindi. Medyo nawala lang, sabi ni Mo Chani. Bakit? Nakangiting tanong ni Yang Chen. Natahimik sandali si Mo Chani. Kasi umuulan, malamig talaga. Ang matinding kalungkutan na nailalabas sa diskurso ay nagpaparamdam kay Yang Chen na medyo nabighani. Pupunta ako sa bahay mo para samahan ka, sabi ni Yang Chen. Si Mo Chani ay nakatira mag-isa sa isang maliit na apartment at dapat ay malungkot, lalo na sa gabing ito ng manyeb sa kagubatan ng bakal. Huwag kang lumapit, matutulog na ako, hindi ako maliit na babae, hindi masyadong bata at malambing, nakangiting sabi ni Mo Chani. Oo. Ano ang gagawin? Ang aking maliit na Chen ay laging nakaharap sa akin ng isang malakas na babae, gusto kitang yakapin ng pagtulog kapag naghihintay ka, sabi ni Yang Chen na may kasamang biro. Ngumuso si Mo Chani Jiao, iyan ang tunay na intensyon na gusto mong puntahan. Hey! Ngumiti si Yang Chen at hindi nagsalita. Natahimik sandali si Mo Chani at nagtanong. Yang Chen, libre ka ba sa trabaho sa Biyernes? Anong nangyari? Gusto kong samahan mo ako sa isang party, sabi ni Mo Chani. Ngumiti ng mapait si Yang Chen. Ito ay isang piging para sa pamilya Liu. Paano mo nalaman? Nagtatakang tanong ni Mo Chani. Dahil sinabi ni Ruaxi na isasama niya ako, sabi ni Yang Chen. Napabuntong hininga si Mo Chani sa telepono. Kung hindi siya pumunta kanina, para sa'yo yon. Oo, paminsan-minsan ginagawa ang ganitong uri ng bagay, hayaan mo akong maramdaman na siya ay isang contradiction, nakangiting sabi ni Yang Chen. Alam kong nagnanakaw ang asawa ko sa labas, kaya mo to. Sa tingin mo ba kaya ng mga ordinaryong babae? Sabi ni Mo Chani. Kaya ito ay isang contradiction. Mahinang sinabi ni Mo Chani. Kung gayon ay hindi ako pupunta, walang sasamahan, ang pagpunta doon ay napakahiyang. Nang marinig ang pagbagsak ng tono ni Mo Chani, nakaramdam ng kirot si Yang Chen, tinitingnan ang gabi sa labas ng bintana, ang puti at malapilak na nyebe, at sinabing. Mahal, bukas, ang lungsod ay matatakpan ng nyebe. Panipi. Well. Anong nangyari? Bagaman hindi ako makakasama sa iyo sa Biyernes, ngunit bukas, mag-date tayo, regalo ko ito, malamig, sabi ni Yang Chen. Humajijek si Mo Chani at sinabing, Emperor ka ba talaga o manliligaw? Pumunta ka, nagmamakaawa ako sa iyo, nakangiting sabi ni Yang Chen. Well, napakahirap ay panggako sa iyo ng babaeng ito, pero gusto kong pumili ng lugar, sabi ni Mo Chani. Iniisip ang kakaibang lugar na sinamahan ni Mo Chani noon, na konsensya si Yang Chen, ngunit pumayag siyang, magkasamang kumain ng tanghalian bukas, pagkatapos ay umalis, saan ka man pumunta. Kinaumagahan, ang buong Zhonghai ay talagang nababalot ng pilak. Paglabas ko, ang malamig na hangin ng mukha ay nagparamdam kay Yang Chen na talagang dumating ang taglamig. Si Yang Chen ay nakasuot ng asol na high-neck na sweater, isang itim na Amerikana, at isang gray na knit scarf. Hindi man siya giniginaw, at least parang normal lang ang suot nito. Pagkatapos pumunta sa palengke ng gulay para bumili ng almusal, pagkatapos pumunta sa Public Relations Department ng kumpanya, nalaman kong maraming staff ang nahuhuli sa trabaho. Malinaw, ang mabigat na snow ay nagdulot ng maraming abala sa trapiko.
Nang lumabas siya mula sa Departamento ng Relasyon sa Publiko, dumiretso si Yang Chen sa tapat ng Yulei Entertainment. Bagamat hindi ako gumawa ng anumang mahalagang gawain, binigyang pansin ko ang operasyon ng kumpanya, para hindi maging cool sina Zhao Teng at Wang Jia. Nang pumasok si Yang Chen sa opisina ni Wang Jia, nakita niya si Wang Jia na binababa ang isang tawag sa telepono sa tuwa at nakita si Yang Chen na papasok sa pinto. Agad na tumayo si Wang Jia at masayang sinabi, "Direktor, ang investment na binanggit mo. Napagdesisyonan na ng kumpanya na talakayin ang project cooperation bukas. Inaasahang mahigit 100 million yuan ang gagastusin. Hindi ko talaga inaasahan ang China Sea na magkaroon ng ganitong kumpanya na hindi sikat ngunit may malakas na lakas ng ekonomiya." Si Yang Chen, Charles, ay dapat na isang shell ng kumpanya na binili ni Rose, at ang kahusayan ng Rose ay mas mabilis din. Ang kalsada ay sementado na, at hindi ako sasali sa proseso ng paglalakad, nakangiting sabi ni Yang Chen. Ito ay isang malaking tagumpay, kahit na ang utang sa bangko, dahil ang aming kumpanya ay itinatag, hindi ito maaaring pautangin sa 100 milyon, tuwang-tuwang sabi ni Wang Jia. Pagkatapos makipag-usap kay Wang Jia ng ilang sandali, ang plano sa pakikipagtulungan sa hinaharap, umalis si Yang Chen sa kumpanya bago makita ang oras sa hotel. Pagkatapos tawagan si Mo Chani, nagmaneho si Yang Chen sa gilid ng kalsada ng Yulei Building at ikinonekta si Mo Chani. Ang buhok ni Mo Chani ay ibinaba. Maayos na sinukli sa mukha. Nakasuot ng brown na windbreaker, sa loob ay isang orange-red low-neck sweater, kahit na masikip ang katawan sa taglamig, hindi nito kayang takpan ang kanyang mayaman at gumagalaw na posturya. Si Yang Chen ang unang pagkakataon na nakakita ng nakaistilong damit pang taglamig ni Mo Chani, at kinuha niya ang ilan ng hindi niya namamalayan. Bahagyang ipinagmamalaki ni Mo Chani. Maganda ba ang mga damit? Hindi maganda, magaganda ang mga tao, sabi ni Yang Chen. Tinakpan ni Mo Chani ang kanyang bibig at ngumiti. Maaari akong magsalita at gantimpalaan ang isa. Sabi, at nagsama-sama at hinalikan si Yang Chen. Sinamantala ni Yang Chen ang pagkakataong halikan siya at makahinga ng maluwag. "Let's go, saan ka muna kakain? Ako ang gumagabay sa daan, magmaneho ka," hindi sinabi ni Mo Chani ang pangalan ng lugar. Ang bibig ni Yang Chen, tila ito ay magiging isang kakaibang lugar. Sa ilalim ng utos ni Mo Chani, nagbukas si Yang Chen ng mahigit kalahating oras at lumabas ng urban area ng Zhonghai. Pagkatapos ng 40 minuto, ang kotse ay nagmaneho sa isang mahabang expressway at nakarating sa isang bulubunduking lugar sa baybayin sa hilagang bahagi ng Central Sea. Biglang nakita ni Yang Chen na may walang katapusang pananim sa magkabilang gilid ng expressway. Sa sandaling ito, natatakpan ito ng puting nyebe, na sumasalamin sa nakasisilaw na ningning sa sikat ng araw. Sa ilalim ng gabay ni Mo Chani, nagmaneho si Yang Chen sa isang maliit na bukid. Ang ganitong uri ng sakahan ay isang espesyal na restaurant na binuksan ng mga lokal na magsasaka. Kung malayang makakain ang mga tao sa lungsod, gusto nilang kumain sa naturang bansa, tahimik at dalisay na lasa. Sa pagtingin sa mga bahay ng kawayan at kahoy na gusali, mayroong higit sa 100 hanay sa hanay, maliban sa mga restaurant at farmhouse. May ilang sasakyan sa parking lot, dahil walang masyadong bisita kapag weekdays. Nagtatanong na tanong ni Yang Chen kay Mo Chani. "Paano mo nalaman ang lugar na ito?" Nababagot ang isang tao, "Minsan iniisip ko ang pagmamaneho ng walang patutunguhan, kaya nalaman ko dito," nakangiting sabi ni Mo Chani. Tumingin si Yang Chen kay Mo Chani, na nakangiting parang bulaklak. Naisip niya. Dapat siyang maging napakasaya, hindi nag-iisa, tahimik na pumunta dito, may sumama sa kanya. Ang pagkain sa restaurant ng farmhouse ay hindi magarbong, ngunit ito ay tunay na totoo. Sina Yang Chen at Mo Chani ay hindi umiinom ng alak. Humingi sila ng 4 na pinggan at isang sopas, nakaupo sa maliit na kahon ng hiteng, at nagkaroon ng mainit na tanghalian. Pagkatapos kumain, tinanong ni Yang Chen si Mo Chani, "Saan ka pupunta sa hapon?"
Itinuro ni Mo Chani ang maburol na lupain sa labas ng bintana, ang puting ambon, ang matayog na bag na lupa na may kaunting natural na lasa. Aakyat ba ito ng bundok? Tumanggaw si Mo Chani. Well, pagdating ko dito, narinig ko ang sabi ng mga magsasaka dito na pwede daw silang pumunta sa bundok doon para makita ang dagat. Pero kapag ako lang mag-isa, lagi akong natatakot. Bigla kong naisip ngayon. Yang Chen, ano ang kinakatakutan mo? Hindi mo kaya, sumulyap si Mo Chani sa kanya. O gusto mo bang matakot ako sa araw, malaking pagkababae? Hoy! Dear Xiao Chen Qian, mag-hiking tayo. Agad na tumayo si Yang Chen at sinabi. Dahil isa lamang itong maburol na lupain, hindi ito totoong bundok. Kaya naman hindi masyadong matarik ang daan patungo sa bundok. Bagamat walang espesyal na itinayong daan sa bundok, may ilang maliliit na burol na nilalakad ng mga lokal na tao sa buong taon. Ang mga makakapal na puno, dahil sa pagkupas ng mga dahon, ay ginagawang medyo hubad ang mga kagubatan, ngunit ang mga evergreen cypress ay nagpapakita pa rin ng madilim na berdeng sigla. Naglalakad sa paliko-likong kalsada sa bundok, dahil sa nyebe, ang mga sapatos at ang lupa ay nagkiskis ng beep na tunog. Naglakad si Yang Chen sa harapan, at lumingon paminsan-minsan, sinundan ng malapitan ni Mo Chani, hindi masyadong mabagal. Dinilaan ni Mo Chani ang magulong buhok at sinabing may puting hangin. Yang Chen, gusto ko ang boses na ito. Anong boses? Tanong ni Yang Chen. Ang iyong mga yapek, ang aking mga yapek, ang tunog ng pagkuskus sa nyebe, sabi ni Mo Chani. Ngumiti si Yang Chen. Ano ang espesyal dito? Sa isang malamig na araw, sa isang disyerto na bundok, tila isang lugar na ihiwalay sa mundo. Bukod sa aking mga yapek, may mga yapek ng ibang tao. Naririnig ko ang mga yapek ng taong iyon at naglalakad sa kalsada ng bundok. Nakayuko ang ulo ko, sabi ni Mo Chani na may bahagyang ngiti. Tumigil si Yang Chen at umatras, nakatitig sa nyebe, tulad ng isang babaeng may pinong bulaklak. My hometown, you have been there. Kunshan Village is a mountain. Noong bata ako, naglalakad ako sa Snowy Mountain Road. Sariling yapak lang ang naririnig ko sa tenga ko. Nung mga oras na iyon, takot na takot ako. Hindi. Kahit anong pilit kong huminga, nakikinig ako. Sa tunog ng sarili kong paghinga, maging sa tunog ng pintig ng puso ko. Pakiramdam ko ay naiwang nag-iisa ang mundo. Ngumiti si Mo Chani at sinabing. Ngayon, narinig ko na sa wakas ang yapak ng ibang tao. Stupid, tumingin sa kanya si Yang Chen ng may habag. Umalis ka na sa langit, tayo na, walang kwenta. Kumunat ang ilong ni Mo Chani at mabilis na sinundan si Yang Chen. Kahit na ito ay hindi masyadong mataas sa maburol na mga bundok. Ngunit mayroon pa ring ilang daang metro ang taas. Kasama ang snow na natatakpan ang kalsada sa bundok. Si Yang Chen ay hindi nang ahas na pumunta ng masyadong mabilis, kaya huminto at umalis, naghihintay kay Mo Chani sa lahat ng daan patungo sa tuktok ng bundok mas mabilis na ng 2 oras. Ang tuktok ng bundok ay isang piraso ng lupa na hindi patag, 12 ng mga parisukat ang laki, maliban sa ilang mga damo, ilang mga bato na natatakpan ng lumot, at wala ng iba pa. Ang palihim na simoy ng dagat ay humihip sa mga tainga, ang mga tainga ni Mo Chani ay pula, at ang kanyang mukha at ilong ay pula. Si Yang Chen ay buong pagmamahal na hinawakan ang kanyang medyo tuyong mukha, tinanggal ang kanyang scarf at gusto siyang palibutan. Hindi ako nilalamig, napapalibutan ka, gusto na rin ni Mo Chani na huminto. Ngumiti ng mapait si Yang Chen. Ibibigay sa'yo ng lalaki ang scarf. Hindi mo akalain na ang babae ay hindi takot sa lamig. Wala bang mukha ang lalaki? Nandito ka kasama ko, sabi ni Mo Chani. Ang pangungusap na ito ay hindi gaanong kapakipakinabang, nakangiting sabi ni Yang Chen. Kung ito ay nasa isang mainit na malaking kama, gusto kong sabihin mo ito. Hate, ang mga mata ni Mo Chani ay pula, at inilagay ni Yang Chen ang scarf sa kanyang sarili, na may malambot na texture at temperatura ng isang lalaki. Tahimik na nagmamasid sa isa't isa ang dalawang lalaki,
at saka lumingon sa seascape na gusto nilang makita noon. Mula sa tuktok ng maburol na lupain, nakatingin sa silangan, ang malawak na kalawakan ng dagat, tulad ng sa iyong sariling mga paa, tinatanaw ang nakaraan, kumikinang sa kristal. Hindi ko alam kung dahil katatapos lang mag-snow ng nyebe, ipinakita ng araw ang ulo nito. Ang liwanag ay parang galame, at pinukaw nito ang mga ulap na tinatangay ng araw. Sa hapon, ang gininto ang liwanag at ang asol na ibabaw ng dagat ay sumasalamin sa mga nakakaakit na alon. Ang kahangahangang natural na tanawin ay walang iba kundi iyon. Huminga ng malalim si Mo Chani ng malamig na hangin, at hinay pa ng malamig na hangin ang kanyang buhok, at tila nakakalat at malinaw. Oo naman, gaya ng sinabi ng malalaking lalaki, ito ay maganda. Kung gusto mo, maaari kang laging maghatid sa iyo mamaya. Kung hindi mo sasabihin, maaaring hindi ako pumunta dito sa buhay na ito, nakangiting sabi ni Yang Chen. Ngumisi si Mo Chani at sinabing, ipinanganak ako sa kabundukan, kahit sa isang malaking lungsod, gusto kong pumunta sa ganoong lugar. Palagi kong nararamdaman na pag-aari ko ang ganoong lugar. Yang Chen, katawa-tawa ba? Paano kasi, feeling ko mas bagay ang vegetable market para pumasok ako sa trabaho kaysa sa office building, sabi ni Yang Chen. Nakinig si Mo Chani at tumawa. Hindi naman awkward. Para harapin ka at ang dagat, kailangan ko bang maging awkward? Madaling ngumiti si Yang Chen. Si Mo Chani ay medyo nalasing sa kanyang mga mata, inilabas ang plain white jade na kamay, at ang malamig na mga daliri ay dumaan sa mukha ni Yang Chen. Noong bata pa ako, unang beses kong nakakita ng dagat, noong nabubuhay pa ang tatay ko. Noon, dinala niya kami ng nanay ko sa bahay ng malayong kamag-anak at nakita niya ang dagat sa seaside fishing village. Hinawakan ni nanay ang kamay ko at tinanong ako kung bakit mas mababa ang dagat sa lahat ng ilog. Hindi ko alam noon, sinabi sa akin ng nanay ko na dahil gusto daw tanggapin ng dagat ang lahat ng ilog, lahat ng tubig ng ilog ay kayang damaloy sa dagat. Sabi ni nanay, Nizi, kung magpakasal ka mamaya, dapat babae katulad ng dagat. Kailangan mo lamang na tahimik na ilagay ang iyong sarili sa pinakamababang lugar, palaging hayaan ang lahat ng mga ilog na damaloy sa iyong mga bisig. Tulad ng dagat, hindi mo makita ang mga gilid, hayaan ang mga tao sa dalampasigan na tumingin sa iyo ng labis. Panipi. Tumingin si Yang Chen sa mapangarapan na mga mata ni Mo Chani at nag-isip sandali. Ngumiti siya at sinabi, ang ina ng aking asawa ay hindi isang propesor sa unibersidad, hindi isang dalubhasa, ngunit parang lagi siyang nakakapagsabi ng isang bagay na hindi pangkaraniwan. I was thinking, if I wouldn't marry in my life, then if I do the sea, sobrang obsessive ang tingin sa akin ng nasa beach. Dapat kang magpakasal, pinilit ni Yang Chen si Mo Chani sa kanyang mga bisig. Kung hindi ka mag-asawa, pero naging dagat ka, sobrang daming nanonood sa'yo na obsessed. Kahit ikaw ang the sea, ako rin ang planetang nagdadala sa'yo. Puzzle lang. Samando si Mo Chani sa dibdib ni Yang Chen at tumawa ng malakas. Malabo ang kanyang mga mata at sinabing, kung magiging planeta ka na hindi nahuhulog sa taglagas, ayoko pa ring maging dagat. Gusto mo bang masampal, o gusto mong halikan? Tiningnan siya ni Yang Chen ng masama. Natigilan si Mo Chani sa kanyang mga mata, at may ilang hinaing sa hiniwang tubig. Iba ba ito? Sabay na tayo. Ang hangin sa labas at malamig na hangin sa bundok ay tila naging banayad na simoy ng tagsibol, ngunit hindi ito malamig. Matagal nang nagkasalikop ang dalawa. At medyo humihingal si Mo Chani, at nagawa niyang humiwalay sa kontrol ni Yang Chen at nagmakaawa na sabihin, bumaba ka sa bundok, madilim kung hindi ka pupunta. Pababa. Wala kang gana dito, medyo nagmumura tayo. Nakangiting sabi ni Yang Chen. Ngumiti sa kanya si Mo Chani na may kaakit-akit na tingin. Dami ka nang nagsasalita. Is it so sweet for every girl? Kung gayon, magkakaroon ba ako ng panahon upang pumunta hanggang sa ilang upang samahan ka sa hanging hilagang kanluran? Ikaw ay tanga, sigaw ni Mo Chani,
humiwalay sa mga braso ni Yang Chen at nagsimulang maglakad pababa ng bundok. Sinundan ni Yang Chen ang mga salita nang walang sinasabi. Huwag masyadong mabilis. Kung naapakan mo ang yelo, huwag mong tapakan, madaling madulas. Tumalikod si Mo Chani at ngumiti. Ako ay isang bata na lumaki sa kabundukan. Ginagamit pa rin kita para turuan akong maglakad sa bundok. Dinilaan ni Yang Chen ang kanyang bibig at tumigil sa pagsasalita. Ngunit hindi ko na hinintay si Mo Chani na matapos magsalita ng mahabang panahon. Biglang bumulong si Mo Chani at ang kaliwang paa niya ay malambot. Nakasquat siya sa gitna ng kalsada sa bundok. Nagulat si Yang Chen at agad na tumakbo pasulong upang hawakan ang katawan ni Mo Chani at nagmamadaling nagtanong, ano ang nangyari? Mo Chani zang ko. Ang kanyang mukha ay biglang namutla, ang malamig na pawis ay mabilis na lumabas, nanginginig at hindi makapagsalita, nakabulong lamang, tila hindi masabi ang sakit. Nakita ni Yang Chen si Mo Chani na nakahawak sa kanyang kaliwang guya gamit ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa mga luha, at ang kanyang puso ay nag-aalab. Anong nangyari? Tanong muli ni Yang Chen. Ang mga binti. Ang mga binti ay napakasakit, sabi ni Mo Chani sa isang salawikain. Hindi na ito inisip ni Yang Chen. Pinilit niya itong yakapin si Mo Chani. Nag-squat si Mo Chani at diniinan ni Yang Chen sa kanyang mga bisig. Ang isang kamay ay nagpumiglas upang talunin si Yang Chen, at sinabing malakas. Huwag. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari. Ako. Kaya kung kumapit. Bilisan mo. Delikado. Hindi na nagtanong si Yang Chen kung ano ang nangyayari. Tungkol naman sa madulas at hindi madulas na daan sa bundok, hindi problema sa kanya. Ito ay halos tulad ng isang bagzo ng hangin. Sa kalsada sa bundok na hindi maihahambing na mahirap lakaran, kadalasan ay tumatakbo siya pababa ng bundok. Walang kakaibang naramdaman si Mo Chani dahil sa sobrang sakit at semi-conscious na estado. Ang mukha ni Yang Chen ay nagtatampo na tumakbo sa bukid sa ibaba ng bundok. Nang humingi ng silid ang departamento ng tirahan, nakita ng waitress na tila napakasama ng kondisyon ng katawan ni Mo Chani, na hawak ni Yang Chen. Natarante siya at ibinigay ang mga formalidad. Dinala ni Yang Chen si Mo Chani sa mainit na silid at pinatong si Mo Chani na may malamig na pawis sa puting kumot ng single bed. Si Mo Chani ay nasa tabi ng kanyang mga kilay, ang kanyang mukha ay walang dugo, at siya ay mas masama kaysa sa kanyang kamatayan. Hindi makayanan ni Yang Chen, at mula sa baywang ni Mo Chani, hinubad niya ang masikip na pantalon na may cotton velvet. Sa loob nito ay isang puting mainit na pantalon. Chen Ni, tutulungan kitang makakita, pagtatapos ni Yang Chen, at kailangan mong habarin ang mainit na pantalon ni Mo Chani. Bumulong si Mo Chani. Huwag. Huwag manood, hindi. Wala. Hindi ito para sa iyo. Hindi nag-atubili si Yang Chen, at ang mainit na pantalon ni Mo Chani ay kumupas. Mayroon lamang isang purple-black pattern ng ***** underwear sa Mo Chani. Sinasalamin ng isang pares ng puti at mayayamang hita ang kinang ng gereng sa ilalim ng liwanag. Ang mga binti na walang kaunting laman ay parang mga eskultura, maislan na parang jade, at ang makinis na mga linya ay umaabot hanggang sa cute na maliliit na paa. Gayunpaman, hindi pinahahalagahan ni Yang Chen ang mapang-akit na mood na ito. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kaliwang guya na nagdulot kay Mo Chani ng walang katapusang sakit. Walang abnormalidad doon, ngunit kung susuriin mo ng mabuti, makikita mo na mayroong payat ngunit maliliit na peklat. Hinawakan ng kamay ni Yang Chen ang peklat ni Mo Chani. Nahalatang lugar kung saan isinagawa ang operasyon, ngunit napakahusay ng pamamaraan ng doktor, at marahil ito ang kasunod na pagpapanatili, kaya halos hindi na makita ang peklat. Tahimik na dinala ni Yang Chen ang nakakagalit na boses, pinalawak ang kakaibang panloob na puwersa ng derivation sa pain zone ni Mo Chani. Ang pakiramdam ng pagbara ay mabilis na natuklasan ni Yang Chen na ang lugar ng operasyon ni Mo Chani ay nagkaroon ng malubhang pinsala sa tisyo. Bagamat marami itong naayos, para itong kahoy na ipinako sa pako. Hindi na ito matatawag.
Kumpletuhin ang log. Ang init ng derivation ay mabilis na inayos ang mga ugat ng mga lumang sugat sa pamamagitan ng panloob na puwersa. Unti-unting lumuwag ang mga kilay ni Mo Chani at may bakas ng dugo ang kanyang mukha. Binuksan ni Mo Chani ang kanyang mga mata at tumingin kay Yang Chen, "Salamat." Hindi siya nagtanong kung paano ito ginawa ni Yang Chen. Minsan niyang nakita ang Katanji tangi ni Yang Chen, kadalasang hindi niya hinihiling kay Yang Chen na huwag sabihin ang nakaraan. Ang lumang pinsala dito ay hindi magaan. Ang ganitong uri ng malamig na panahon, sa pamamagitan ng hanging yin, ay nagyelo, madaling maulit ang pamamaga, sabi ni Yang Chen. Hindi na ako nasaktan sa nakalipas na 2 taon. Akala ko okay na, nag-aalala ako, sorry. Parang may ginagawang mali si Mo Chani, mahinang sabi niya. Ang peklat sa guya ay umaabot sa halos kalahati ng guya. Unlike ordinary falls and stab wounds, how come? Inisip ito ni Yang Chen at nagtanong. Nang marinig ko ang tanong ni Yang Chen, ayaw lapitan ni Mo Chani at parang ayaw niyang sabihin. Kung iniisip mo kung ano ang dahilan ng pagkawala ng mukha mo at nararamdaman mo kung ano ang nagpapalungkot sa iyo, mangyaring sabihin sa akin. Biglang sinabi ni Yang Chen. Kung makikilala mo ako, ayaw kong isipin mo na ako ay para sa iyo. Nahihiya ako kapag nawalan ako ng mukha, hindi ko iniisip na ang mga malungkot na bagay ay kailangan mong tiisin ng mag-isa. Si Mo Chani ay mukhang malungkot at tila hindi narinig ang mga salita ni Yang Chen. Ang puso ni Yang Chen ay medyo malungkot at mapait na ngiti. Mukhang masyado akong maganda sa sarili ko. Gayun din, ang iyong pagpapahalaga sa sarili ay napakalakas. Paano mo masasabi sa akin ang ganoong uri ng nakaraan? Sino ang wala sa puso na walang pagkilala sa ligaw, kulay abong lugar? Ayokong makita ito ng mga tao sa paligid ko. Masyado akong matako. Si Mo Chani ay may ilang kislap sa kanyang mga mata at bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Magpahinga ka na, dito ka matulog ngayon, ibabalik kita bukas ng umaga. Tumayo si Yang Chen at tumalikod at gustong lumabas ng silid. Dahil sa katahimikan ni Mo Chani, medyo nalilito siya. Kailangan niyang uminom ng ilang tasa, o manigarilyo. Ang ilang sigarilyo ay nagpapatahimik sa iyong utak. Sa sandaling ito, tahimik na sumisigaw si Mo Chani. Yang Chen. Tumalikod si Yang Chen. Paano, masakit pa rin. Umiling si Mo Chani, at ang malinaw na talukap ng mata ay walang bakas ng mga dumi, tulad ng pinakamalinaw na kristal. Naputol ang mga paa ko. Bumantong hininga ang puso ni Yang Chen at nakaramdam ng lamig sa kanyang isipan. Hindi ko alam kung anong klaseng emosyon iyon. Nang marinig ni Yang Chen ang malumanay na sinabi ni Mo Chani na ang kanyang binti ay naputol, Yang Chen pakiramdam ko ay nahulog ang puso ko saglit. She was so understated na sinabi niyang paa iyon ng iba. Dahan-daang naglakad pabalik sa kama, tumingkayad si Yang Chen at tumingin sa kama, ang makinis at malinis na mga binti ni Mo Chani na tila hindi nakakapinsala. Tiningnan ito ni Yang Chen saglit at hinayla ang kubrekama para matakpan ang ibabang bahagi ng katawan ni Mo Chani. Huwag kang lalamigan, hindi alam ni Yang Chen kung ano ang sasabihin. Medyo pinagsisihan niya ito at hinayaan si Mo Chani na pumili. Napangiti si Mo Chani ng palihim. Dahil naubos niya ang sobrang pisikal na lakas, hindi niya maimulat ang kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito ay tila sabik na siyang makita ang hitsura ni Yang Chen. Naaalala mo na sinabi ko sa iyo ang tungkol dito. Tumakas ako noong ako ay 13 taong gulang, nagnakaw ng pitaka ng isang tao at tumakbo upang magtrabaho sa China upang kumita ng pera, sabi ni Mo Chani. I met the old president, that is, Ruoxi. Before her lola, she spent almost 3 months sa paghuhugas ng pinggan, paghuhugas ng gulay at paggawa ng iba't ibang bagay sa isang maliit na restaurant. Dahil masyado pa akong bata, kahit na mas matanda ako sa mga kaedad ko, baka ma-detect ako. Isa itong child laborer at ibabalik sa kanyang bayan. Sa pakikinig sa mahinang boses ni Mo Chani, si Yang Chen ay nakaramdam ng pagkakasala at hinaranggan. Huwag mo itong pag-usapan,
Lahat ay nangyayari, bakit mo pag-aalalahanan ang iyong sarili? Ayaw mong ibahagi sa akin ang sakit. Hindi, pwede. Hayaan mo akong makinig dito, ngumisi si Mo Chani, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kaunting lamang. Inisip ko lang, kumita ng pera, tapos mag-junior high school, tapos hindi naman mahal ang pagbabasa ng tuition. Kung makapagtrabaho ako habang nagtatrabaho, kakayanin ko kung maghirap ako. Gayunpaman, ang may-ari ng maliit na hotel, palagi niya akong hinaharas, karga-karga ang kanyang asawa, palaging sinasabi sa akin ang isang bagay na hindi nakakasama, kundi pati na rin sa akin. That time, aksidenteng napatigil ako sa isang maliit na bodega. Hindi niya ako pinalabas. Gusto kong gawin sa akin ang ganoong bagay doon. Sinubukan kong kagatin siya at saka tumakas. Gayunpaman, tinawag ng may-ari ng hotel ang ibang mga waiter at sinabing pumunta ako sa bodega para magnakaw ng mga gamit sa restaurant. Sinabi ko rin na nadiskubre niya ako bago ako kumagat. Bilang resulta, nahuli ako ng mga tao sa hotel, at hindi ako nakatakas. Sa wakas, nahuli ako ng asawa ng may-ari ng hotel at sinamantala ang pagkakataon na ayusin ito. Nakita ng babae na hindi ako kaaya-aya sa mata, kaya kaso walang masabi ang may-ari ng restaurant, hinampis niya ako ng rolling pin at sinabing magnanakaw ako, nangangagat at nang ahas tumakbo. Kaya nabali ang pa ako. Sinabi ni Mo Chani na sa huli, ang mga salita ay tila natigil, at ang ilan ay mahirap sabihin. Mahigpit na hinawakan ni Yang Chen ang kanyang kamao at nagtanong. Nasa dagat pa rin ang babaeng hamarang sa binti mo at ng kanyang asawa. Si Mo Chani ay may kaunting kristal sa kanyang mga mata. Hindi. Ang matandang pangulo, tulungan mo akong ipadala sila sa kulungan, at pagkatapos ay hindi na ako makakalabas muli. Ang matandang pangulo ay gumastos din sa aking mga binti at operasyon, kung hindi, dapat ay maraming nakatagong panganib. No wonder you if the Lola of Ruaxi is so respectful, her kindness to you is really too heavy. Ngumiti si Yang Chen at tumango. Bagamat para sa lola ni MS. Lin Ruaxi. Ang pagtulong kay Mo Chani ay maaaring dahil sa pakikiramay at pagsasanay para sa isang malikhaing maliit na batang babae. Ngunit para kay Mo Chani, kung ito ay upang pandohan siya sa lahat ng paraan, o tulungan siyang ayusin ang mga taong ayaw sa kanya mabuhay, lahat ay nakasulat sa puso. Kung hindi, si Mo Chani ay maaaring parang talulot na nahulog sa putik. Alam mo ba? Ayokong nakikita ka palagi, araw-araw. Pero alam kong nasa kumpanya ka, pero never akong nagko-comment sa'yo, hindi dahil sa lalim ng relasyon namin ni Ruaxi. Bagay tayo mga ate, pero sa pag-ibig hindi ako actress, kahit third party ako, pero hanggat hindi mo ako ipagkakait hindi ko mararamdaman kung gaano ako kababa. Ayokong makita ka, tiisin mo, I am contacting you because I don't want to sorry for the old president. If one day, if I want to live completely, I think I can't refuse ito. Sabi ni Mo Chani. Mapait na ngumiti si Yang Chen. Siguro hindi para sa iyo ang umalis, ngunit ang palayain ako, hindi ko akalain, ako sa kanyang paningin, mahalaga na makasama ka. Napangiti si Mo Chani at sinabing. Sinabi ko na ito kanina, hindi naman sa hindi kanya matatanggap ng bukas palad, ngunit napakahirap para sa kanya na tanggapin. Inabot ni Yang Chen at hinawakan ang kamay ni Mo Chani, malamig at malambot. Kapag nanaginip ka ng isang araw, pangarapin ang matandang presidente, sabihin mo lang sa kanya, hinahayaan ka ni Yang Chen na sabihin sa kanya ang isang bagay. Tanong ni Mo Chani. Ano? Sabi ko. Sorry. Bagamat napakahirap para sa iyo na gawin. Ngunit huwag mong hayaang iwan ni Mo Chani si Yang Chen, dahil ang taong gumawa ng mali ay hindi si Mo Chani, ang masamang tao na kumuha kay Mo Chani at bumitaw. Natatawang sabi. Agad na binasa ng mga luha ang punda sa ilalim ng ulo ni Mo Chani. Humihikbi ang babae dahil sa pagbabago-bago ng emosyon, at nanginginig ang kanyang mga kamay. Tahimik na hinawakan ni Yang Chen ang bangs sa harap ng noo ni Mo Chani. Ang bibig at ilong ay kaakit-akit na pabango.
hindi nilayon ni Yang Chen na aliwin si Mo Chani. Hindi niya intensyon na hikayatin siyang huwag umiyak. Ang mga luha sa sandaling ito ay nagpapaiyak kay Yang Chen. Ang babae ang pinakamaganda. Yang Chen, hindi masakit ang mga binti ko, daing ni Mo Chani. Sumagot si Yang Chen. Gabi na, umorder ako ng pagkain at pinapasok sila. Paano? Sinabi ko na hindi masakit ang aking mga binti, patuloy ni Mo Chani. Alam kong hindi ka nasasaktan, ngunit kailangan mo ring kumain, nakangiting sabi ni Yang Chen. Ngumisi si Mo Chani. Tinanggal mo ang pantalon ko. Hindi ito para tulungan kang makita kung ano ang problema, sabi ni Yang Chen. Ngunit nakita mo na ang liwanag, nakita ko ang paa mula sa aking baywang, ako ay kalahating haba, tingnan mo, sabi ni Mo Chani. Unti-unting narinig ni Yang Chen ang kahulugan ng mga salita. Biglang, medyo sabik ang dibdib, at may kung anong ningning sa kanyang mga mata. Xiao Chen, bilang kabayaran, dapat mo bang hayaang makita ko ang halos buong katawan ko? Medyo namumula si Mo Chani, at may kaunting pagkalito sa kanyang mga mata. Oo. Ano ka ba, hindi kita hinayaang sulitin. Ano ang gagawin, nag-alis na ako, nakita mo na, sabi ni Yang Chen sabay buntong hininga sa kanyang mga labi. Pagkatapos ay ipapakita ko ito sa iyo. Mo Chani, pansamantala, ang magandang mukha ay kaakit-akit at walang katapusan. You have to look, come on your own. Ano ang gagawin? Xiao Chen, napakainit ng pakiramdam ko, sabi ni Yang Chen na may mainit na hangin, at minahal ang maselang maliit na hikaw ni Mo Chani. Si Mo Chani ay parang isang patak ng dugo sa sandaling ito, at may ilang mga depekto sa kanyang ilong. Habarin mo ang iyong damit kapag naiinitin ka. Kung tatanggalin ko, hindi mo ba titignan ulit? Pagkatapos tanggalin mo ako, hindi kita kukunin ng mura. Isang gabi, hinaypan ng simoy ng tagsibol ang pintuan ng jade at isinasaksak ang 3 o 2 pulang plum. Ang malamig na gabing ito, medyo biglaan, ngunit napakasimple at puno. Nang huminto si Yunyu, hawak ni Yang Chen si Mo Chani na nakahiga sa makitid na single bed. Ang ulo ni Mo Chani ay nasa dibdib ni Yang Chen, at ang kanyang mukha ay medyo namumula pa rin pagkatapos ng liwanag na nakasisilaw. Ang kaakit-akit na pink ay nagpapaganda ng mga tao. Lasing. Yang Chen, pagkaraan ng mahabang panahon, tumangala si Mo Chani at marahan na tumingin kay Yang Chen. Gusto kita. Alam ko. Talagang gusto kita, matigas na sabi ni Mo Chani. Kinurot ni Yang Chen ang baba ng babae. Sabi ko, alam ko, hindi mo sinasabi, alam kong gusto mo ako. Hindi. I like you. I like you more than you know. I want you more. Hindi na siya pinabayaan pa ni Yang Chen. Kahit alam niya na ang unang beses na babaeng ito ay hindi na mapagtagumpayan. Determinado pa rin niyang kinuha ang kubrekama at idiniin ang tanggang babaeng ito na, hindi matino, sa ilalim ng kanyang katawan. Matapos ang isang panahon ng hindi masyadong malaking blizzard, ang temperatura sa buong rehiyon ng China Sea ay bumaba sa 0. Ang mga kagamitan sa silid sa bukid ay hindi masama, hindi bababa sa ang pag-init ay napapanahon, ang buong silid ay mainit-init, at ang mga tao ay may pagnanais na matulog. Hindi pa banggitin sina Yang Chen at Mo Chani na naglaban ng daan-daang round sa kama sa gabi. Dahil kasama niya ang sarili niyang babae, ang ecstasy ng isang gabi, at ang marginal area sa labas ng metropolis, hindi nakatulog si Yang Chen na kasing puyat gaya ng nakaraan. Pagkatapos ng isang gabi, ang sumunod na araw ay Biyernes. Bagamat kailangan kong pumasok ng maaga sa trabaho, hindi gumising ng maaga si Yang Chen. Nang imulat ni Yang Chen ang kanyang mga mata. Nalaman niyang matagal nang bumangon si Mo Chani, nakaupong mag-isa sa harap ng vanity mirror sa silid, kinuha ang mga pampaganda na dala ng babae, at nagbihis ng sarili. Si Yang Chen ay may ilang mga ngiti. At pagkatapos ay isang magandang babae, ay hindi magiging masyadong maganda, palaging subukan na bigyan ang kanyang sarili ng isang landscape ng pagpapaganda na ito.
Katatapos lang nabali ni Mo Chani ang kanyang katawan kagabi at dumanas ng sunod-sunod na pambobomba. Naisip niyang matutulog siya hanggang tanghali, at may lakas pa siyang gumising ng maaga at magayos. Dahan-daang bumangon si Yang Chen sa kama at pumunta sa harap ng vanity mirror, sa likod ni Mo Chani. Sa salamin, magkadikit ang figure ng dalawa. Yumuko si Yang Chen at marahang hinawakan ang malambot na baywang ni Mo Chani mula sa likod at nagtanong, "Kailan ka bumangon?" Nakita rin ni Mo Chani si Yang Chen na papalapit sa kanya. Bagamat naging matalik na magkasama ang dalawa kagabi, naramdaman ni Mo Chani na medyo nahihiya siya. Laging ganito ang mga tao. Kung mas malapit sila sa kanilang sarili, mas pinapahalagahan nila, lalo silang nagdurusa. 4:00, hindi makatulog, sabi ni Mo Chani. Sumimangot si Yang Chen, "Xiao Chen, hindi ka pagod, kaya mag-makeup ka ng maaga, hindi ka maganda ang makeup." Hindi ito pareho. Tumigil si Mo Chani sa kanyang paggalaw, ibinaba ang kanyang ulo, at sinabing may pulang mukha. Ngumiti si Yang Chen at nagtanong, "Ano ang pinagkaiba?" "Sinabi sa akin ng aking ina na kung magpakasal ako sa isang tao balang araw, dapat akong bumangon ng mas maaga kaysa sa isang lalaki. Bago bumangon ang lalaki, magbibihis ako at hahayaan ang lalaki na makita ito sa unang tingin. Dahil sa ganitong paraan, isang lalaki mararamdaman mo na mahal mo talaga siya." Bahagyang naantig ang puso ni Yang Chen, nakikinig sa nakakalokong pananalita ng babae. Minahal niya ang kanyang mukha at inilagay ito sa mukha ni Mo Chani. Ilang beses niyang sinabi, "Gusto kong magpasalamat sa biyenan ko, hindi kanya tinuturuan kung paano magmahal ng totoo. Ang lalaki ay nagbibigay ng isang babaeng karapat-dapat sa akin ng tunay na pagmamahal." Tumingin sa likod si Mo Chani at ngumisi. "How about it? I can't marry you, ang sarap lang bumangon sa tabi mo ang matitikman ko. Gusto mo hiwalayan ko na ang magaling mong kapatid, balikan kita." Napakurap si Yang Chen at nakangiting nagtanong. "Oo." Biglang sinabi ni Mo Chani ng napakaseryoso, at pagkatapos ay muling bumantong hininga. "Pero hindi ito posible, sa palagay ko, ngunit hindi ko kaya, naiintindihan mo. I understand, but not because I care about your friendship with the old president. I can't do it. At least I can't do it until I haven't figured out my feelings," mahinang sabi ni Yang Chen. Bukod dito, ang mga babaeng pumila, tinatayang hindi lang ako ang pipiliin, makitid na tanong ni Mo Chani. Tense ang utak ni Yang Chen, at agad na tumayo, umubo ng 2 beses, at tumingin sa langit sa labas ng bintana ng kwarto. "Hindi pa naman maaga, babalik pa tayo sa syudad." Oo, nauuhaw ako. Magsusunog ako ng mainit na tubig." At sloppy eyes, itinambol ni Mo Chani ang kanyang bibig, pumikit, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pag-drum sa kanyang mukha. Pagkatapos ng mainit at madamdaming gabi sa bukid, nang ihatid ni Yang Chen si Mo Chani pabalik sa kumpanya, bigla niyang naalala na nakalimutan niyang tumawag ulit sa bahay. Kagabi, hindi niya binalak na magpalipas ng gabi sa bukid, hindi pa banggitin na ang dating pinsala ni Mo Chani ay kumikilos na naman. Maya-maya, nang madamdamin silang dalawa, nakalimutan niya ang malamig na tawag sa telepono. Mapait na ngumiti si Yang Chen sa kanyang puso. Matapos magpaalam ng matamis kay Mo Chani, nag-alinlangan siyang tawagan si Lin Ruoxi. Kung talagang gusto niyang makipaglaro sa kanya ng isang Cold War saglit, maaari lamang niyang tiisin ito ng tahimik. Nangako kasi ito sa kanya na magpapalam siya kung hindi siya babalik sa gabi. Pagkaraan ng ilang sandali, nagdial pa rin si Yang Chen sa cellphone ni Lin Ruoxi. Hindi nagtagal ay nakarating na ang telepono. "Anong problema?" Medyo pagod ang boses ni Lin Ruoxi. Bihira para sa kanya na makausap si Yang Chen sa mahinang boses. Wala siyang kaunting yabang. "Ito. Kagabi, napalunok si Yang Chen. I'm sorry. Nagmamadali kasi ako, kaya nakalimutan kong tawagan ka. Nandito ako para humingi ng tawad sa asawa ko." Matagal na natahimik si Lin Ruoxi,
Pagkatapos ay nagtanong siya, hindi ka umuwi kagabi? Natigilan si Yang Cheng. Bakit hindi alam ni Lin Ruoxi? Magdamag akong nag-overtime sa kumpanya. Hindi ako umuwi, sabi ni Lin Ruoxi. Gusto lang ni Yang Cheng na dumura ng dugo sa manibela. Kung ang ganitong kabulastugan ang narinig ng mga nakakakilala sa kanya, malamang matatawa sila. But then, may nakita siyang mali. Kumunat ang noo niya at nagtanong, paano ka makakapag-overtime buong gabi? Workaholic ka ba talaga? Sa tingin mo ba ay triathlon world champion ka o ilang martial arts heroine mula sa malalalim na kabundukan at kagubatan? Hindi ka ba natatakot na baka isang araw mahimatay ka sa opisina at walang magliligtas sa iyo? Anong uri ng metapora ito? Ano ang mali kung nag-overtime ako magdamag? Ano ang napakaganda sa pagpapalipas mo ng gabi sa labas at hindi bumalik? Malamig na sagot ni Lin Ruoxi. Nangangatwiran si Yang Cheng, hindi iyon ang parehong bagay. Ako nga ang may kasalanan, ngunit hindi tama na sayangin mo ang iyong katawan ng ganito. Sinabi ko sa iyo noon pa na hayaan ang ilan sa mga taong nasa ibaba mo na gawin ito. Ikaw ay hawak mo yan araw-araw at ikaw na mismo ang gumagawa. Yung mga nasa ibaba mo walang magawa at pagod ka na. Baboy ba utak mo? You dare call me a pig brain. Tumaas ng isang oktaba ang boses ni Lin Ruoxi. Na para bang hindi siya makapaniwala na papagalitin siya ni Yang Cheng, ngunit hindi niya talaga alam kung paano magsasabi ng masama. Matagal siyang nagsabi ng, ikaw, sa telepono, ngunit hindi makapagsalita. Bahagyang nabalisa si Yang Cheng at nagmamadaling sinabi, well, hindi kita pinapagalitan. Pakiramdam ko kasi ay masisira mo ang iyong katawan maya-maya. Gusto lang kitang hikayatin na baguhin ang iyong workaholic na ugali. Magdamag kang nag-overtime sa kumpanya. Siguradong hindi ka makakain ng maayos at hindi makatulog. Bagamat bata ka pa, dapat mong malaman na ang isang babae ay madaling magkaroon ng wrinkles kapag siya ay pagod na pagod. Maaga din dumarating ang menopause. Pervert. Ikaw, pakialam mo pa rin sa menopause ko. Malapit nang mahimatay si Lin Ruoxi. Ito. Talagang sinusuri ko ito mula sa isang medikal na pananaw. Si Yang Cheng ay umubo ng 2 beses at sinabi, anyway, bawal kang mag-overtime buong gabi sa hinaharap. Kapag nalaman ko ito, sisipain ko ang pinto at susugod ako sa opisina mo para kaladkarin ka palabas. Tumayo ka sa tabi mo na parang halijing bakal. Tingnan natin kung paano ka mag-overtime pagkatapos. I don't want to talk about this. May meeting pa ako mamaya. Don't forget about tonight's Liu Family Charity Gala. I'll call you around 3 in the afternoon para sabihin sa iyo kung ano ang gagawin. Sabi ni Lin Ruoxi at agad na ibinaba ang telepono. Sa opisina, tulalang tumingin si Lin Ruoxi sa silent phone sa kanyang kamay. Talagang napakaraming kalokohan ang sinabi niya sa bastos na lalaking ito, ngunit bakit hindi siya nainip? Gayunpaman, hindi masyadong inisip ito ni Lin Ruoxi. Bagamat magdamag siyang nag-overtime, marami pa ring trabahong dapat gawin. Agad siyang nagsimulang maghanda para sa pulong. Malungkot na dumating si Yang Cheng sa kanyang opisina at nalaman na naghihintay na sa kanya sina Wang Jia at Zhao Teng sa opisina. Bakit ang aga mo dito? Anong problema? Medyo nagulat si Yang Cheng. Ngumiti si Zhao Teng at tumayo. Mr. Yang, this afternoon we decided to sign a agreement with Miss Sito to officially enter into a joint venture. Kaya, dinala ko ang kontrata para tingnan mo. Hindi inaasahan ni Yang Cheng na aayusin ni Chang Wei ang mga bagay ng ganoon kabilis. Matapos matanggap ang kontrata nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon, mabilis niya itong binasa. Ang pangkalahatang nilalaman ay katulad ng naisip niya, ngunit ang partikular na proyekto ng pakikipagtulungan ay hindi pa natutukoy. With this contract, we can get at least 200 million in cash. Bilang karagdagan sa mga pondo na mayroon tayo ngayon, nakapagdesisyon ka na ba kung ano ang gagawin? Tanong ni Yang Cheng. Nagkatinginan sina Zhao Teng at Wang Jia. Sa wakas, si Wang Jia ang nagsabi. Direktor. Ayon sa ating kasalukuyang sitwasyon,
Bagamat maaari tayong pumirma sa ilang malalaking producer at artista, medyo malayo pa rin ang paglulunsad ng mga gawa ng pelikula at telebisyon ng sarili nating kumpanya. Hindi maging napakahusay para sa publisidad ng aming kumpanya. Pinag-iisipan namin kung makakapagsigawa ba kami ng audition ayon sa nabanggit kanina. Una, mayroon tayong sapat na pondo. Pangalawa, ang ganitong kaganapan ay maaaring mabilis na mapataas ang katanyagan ng aming kumpanya. That's a good choice. I personally support this. Tumango si Yang Cheng at sinabi. Muling nag-alinlangan si Wang Jia at sinabing, ngunit, para sa ganoong kaganapan, isang napakahalagang punto ay ang pagpili ng mga hurado para sa talent show. Sa palagay namin ay hindi sapat na magkaroon ng mga ordinaryong senior producer o music hero. Kaya, umaasa ako na matutulungan tayo ng direktor na isipin kung maaari tayong mag-imbita ng ilang star judge na may ganap na apela. Lihim na natuwa si Yang Cheng. Tila napagtanto ng 2 taong ito na mayroon siyang malakas na suporta at umaasa na maaari siyang mag-imbita ng ilang malalaking pangalan upang tumulong. Gayunpaman, hindi ito isang napakahirap na problema. Naiintindihan ko. Kahit medyo mahirap, hindi imposible. Bibigyan kita ng sagot within a month. Let's start the overall planning of this event during this period. Sabi ni Yang Cheng. Nagpakita sina Zhao Teng at Wang Jia ng isang nasisiyahang ngiti. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagkwentuhan sila ay lumabas na sila ng opisina. Matapos harapin ang ilang mga walang kwentang bagay, si Yang Cheng ay nakatulog sa opisina ng ilang sandali. Sa tanghali, tumakbo siya pabalik sa punong tanggapan ni Yulei upang mananghalian kasama si Zhao Hongyan at ang iba pang mga babae. Nagkwentuhan sila at nagtawanan hanggang sa mag-alas 3 na ng hapon, ang appointment kay Lin Ruoxi. Sa takdang oras, nag-vibrate ang telepono ni Yang Cheng sa alas 3. Kinuha ni Yang Cheng ang telepono. Ang kaaya-aya ngunit walang emosyong boses ni Lin Ruoxi ay nagmula sa kabilang dulo, halika sa lugar kung saan ko ipinarada ang aking sasakyan. Pagkatapos nito, ibinaba ni Lin Ruoxi ang telepono. Mapait na ngumiti si Yang Cheng. Ang sarap talagang bitinin ng babaeng ito. Para bang ang pagsasabi ng, bye-bye, ay isang labis na pag-asa. Gayunpaman, kung si Yang Cheng ay nagmamalasakit sa mga ganitong bagay, malamang na siya ay kalahating patay sa galit. Pagkatapos niyang tumakbo sa lugar kung saan ipinarada ni Lin Ruoxi ang kanyang sasakyan. Nalaman niyang naghihintay sa kanya si Lin Ruoxi at isa pang matangkad na lalaki na nakasuot ng suit at kurbata sa tabi ng pulang Bentley.